Naniniwala ang political analyst na si Ginoong Lito Banayo na layunin umano ng bagong liderato sa Senado na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu ng flood control scandal. Sa halip kasi na talakayin at tutukan ang mga alegasyon ng malawakang korupsyon doon, mas nakafocus ngayon ang Senado sa paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sikreto sa likod ng rigudon sa Senado nangyari matapos maagaw ng Gatchalian Block ang kapangyarihan ng lumipat ng panig si Senator Joel Villanueva. Malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army. No? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Ayon pa kay Banayo, sadyang pinigilan ang pagpapatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong pinamumunuan pa ito ng Cayetano Block upang hindi mabunyag ang umano'y malawakang korupsyon. Sa ngayon, si Senator Erwin Tulfo na ang nakaupo bilang pinuno ng komite. Isa sa mga nadawit din sa issue matapos mabanggit sa testimonya ng Brave 18 na tumanggap umano ng male-maletang pera. Dagdag pa ni Banayo, posibleng layunin ng Senado na sa oras na tuluyang magsilbi itong impeachment court pagsapit ng Hulyo ay nakatuon na ang publiko sa impeachment trial at hindi na sa usapin ng flood control anomaly. Gayunpaman, naniniwala siya na mahihirapan pa rin ang Senado na makakuha ng sapat na boto upang makonvict si Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng 90 days suspension ni Senator Jinggoy Estrada at inaasahang hindi pagdalo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. 22 na lang sila na attend ng trial. But still, 66% of or 2/3 of 22 is 14.52 members. At pag ni-round off mo yan, batay sa simple arithmetic, ibig sabihin 15 ang kailangan na bumoto to convict. Sa tingin ko, hanggang sa dulo, napakahirap na makuha yung 15 to convict. Ngayong June 22, ipinagpatuloy ng prosecution panel at defense team ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa July 6. Naniniwala ang political analyst na si Ginoong Lito Banayo na layunin umano ng bagong liderato sa Senado na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu ng flood control scandal. Sa halip kasi na talakayin at tutukan ang mga alegasyon ng malawakang korupsyon doon, mas nakafocus ngayon ang Senado sa paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sikreto sa likod ng rigudon sa Senado nangyari matapos maagaw ng Gatchalian Block ang kapangyarihan ng lumipat ng panig si Senator Joel Villanueva. Malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army. No? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Ayon pa kay Banayo, sadyang pinigilan ang pagpapatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong pinamumunuan pa ito ng Cayetano Block upang hindi mabunyag ang umano'y malawakang korupsyon. Sa ngayon, si Senator Erwin Tulfo na ang nakaupo bilang pinuno ng komite. Isa sa mga nadawit din sa issue matapos mabanggit sa testimonya ng Brave 18 na tumanggap umano ng male-maletang pera. Dagdag pa ni Banayo, posibleng layunin ng Senado na sa oras na tuluyang magsilbi itong impeachment court pagsapit ng Hulyo ay nakatuon na ang publiko sa impeachment trial at hindi na sa usapin ng flood control anomaly. Gayunpaman, naniniwala siya na mahihirapan pa rin ang Senado na makakuha ng sapat na boto upang makonvict si Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng 90 days suspension ni Senator Jinggoy Estrada at inaasahang hindi pagdalo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. 22 na lang sila na attend ng trial. But still, 66% of or 2/3 of 22 is 14.52 members. At pag ni-round off mo yan, batay sa simple arithmetic, ibig sabihin 15 ang kailangan na bumoto to convict. Sa tingin ko, hanggang sa dulo, napakahirap na makuha yung 15 to convict. Ngayong June 22, ipinagpatuloy ng prosecution panel at defense team ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa July 6.
Naniniwala ang political analyst na si Ginoong Lito Banayo na layunin umano ng bagong liderato sa Senado na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu ng flood control scandal. Sa halip kasi na talakayin at tutukan ang mga alegasyon ng malawakang korupsyon doon, mas nakafocus ngayon ang Senado sa paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sikreto sa likod ng rigudon sa Senado nangyari matapos maagaw ng Gatchalian Block ang kapangyarihan ng lumipat ng panig si Senator Joel Villanueva. Malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army. No? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Ayon pa kay Banayo, sadyang pinigilan ang pagpapatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong pinamumunuan pa ito ng Cayetano Block upang hindi mabunyag ang umano'y malawakang korupsyon. Sa ngayon, si Senator Erwin Tulfo na ang nakaupo bilang pinuno ng komite. Isa sa mga nadawit din sa issue matapos mabanggit sa testimonya ng Brave 18 na tumanggap umano ng male-maletang pera. Dagdag pa ni Banayo, posibleng layunin ng Senado na sa oras na tuluyang magsilbi itong impeachment court pagsapit ng Hulyo ay nakatuon na ang publiko sa impeachment trial at hindi na sa usapin ng flood control anomaly. Gayunpaman, naniniwala siya na mahihirapan pa rin ang Senado na makakuha ng sapat na boto upang makonvict si Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng 90 days suspension ni Senator Jinggoy Estrada at inaasahang hindi pagdalo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. 22 na lang sila na attend ng trial. But still, 66% of or 2/3 of 22 is 14.52 members. At pag ni-round off mo yan, batay sa simple arithmetic, ibig sabihin 15 ang kailangan na bumoto to convict. Sa tingin ko, hanggang sa dulo, napakahirap na makuha yung 15 to convict. Ngayong June 22, ipinagpatuloy ng prosecution panel at defense team ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa July 6. Naniniwala ang political analyst na si Ginoong Lito Banayo na layunin umano ng bagong liderato sa Senado na ilihis ang atensyon ng publiko mula sa isyu ng flood control scandal. Sa halip kasi na talakayin at tutukan ang mga alegasyon ng malawakang korupsyon doon, mas nakafocus ngayon ang Senado sa paparating na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sikreto sa likod ng rigudon sa Senado nangyari matapos maagaw ng Gatchalian Block ang kapangyarihan ng lumipat ng panig si Senator Joel Villanueva. Malinaw na iyon ay dahil ayaw nila na lumabas ang mga revelasyon tungkol sa katotohanan na ibinubunyag ng mga 18+4 na mga ex-soldiers, no? Ibang ex-marine, iba ex-army. No? Ayaw nila yon. Ang gusto nila ay matuon na lamang ang pansin ng tao dun sa impeachment trial. Ayon pa kay Banayo, sadyang pinigilan ang pagpapatuloy ng mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee noong pinamumunuan pa ito ng Cayetano Block upang hindi mabunyag ang umano'y malawakang korupsyon. Sa ngayon, si Senator Erwin Tulfo na ang nakaupo bilang pinuno ng komite. Isa sa mga nadawit din sa issue matapos mabanggit sa testimonya ng Brave 18 na tumanggap umano ng male-maletang pera. Dagdag pa ni Banayo, posibleng layunin ng Senado na sa oras na tuluyang magsilbi itong impeachment court pagsapit ng Hulyo ay nakatuon na ang publiko sa impeachment trial at hindi na sa usapin ng flood control anomaly. Gayunpaman, naniniwala siya na mahihirapan pa rin ang Senado na makakuha ng sapat na boto upang makonvict si Vice President Sara Duterte. Ito'y sa kabila ng 90 days suspension ni Senator Jinggoy Estrada at inaasahang hindi pagdalo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. 22 na lang sila na attend ng trial. But still, 66% of or 2/3 of 22 is 14.52 members. At pag ni-round off mo yan, batay sa simple arithmetic, ibig sabihin 15 ang kailangan na bumoto to convict. Sa tingin ko, hanggang sa dulo, napakahirap na makuha yung 15 to convict. Ngayong June 22, ipinagpatuloy ng prosecution panel at defense team ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatakdang magsimula ang impeachment trial sa July 6.